Ipinagbabawal sa ating konstitusyon ang political dynasty. Pero hanggang ngayon, wala pang naipapasang batas kontra sa political dynasty. Sa amin pong pagsasaliksik, lumalabas na karamihan sa mga mambabatas, may mga kaanak ding nasa gobyerno o kaya ay galing sa pamilya ng mga politiko. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Magkakambal na nga maituturing ang pamilya at politika sa Pilipinas. Ang ugnayan ng mga magkakamag-anak na humahawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno na halal man o naitalaga sa pwesto, malalim at malawak na ang ugat. Sa datos nga ng GMA News Research, 75% ng mga kongresista ngayon ang galing sa mga pamilyang may kamag-anak na tumakbo at nanalo sa eleksyon o itinalaga o appointed sa gobyerno. Sa Kamara, may mga magkakapatid, mag-asawa, nanay at magtiyuhin at tiyahin. Sa Senado may magkakapatid. At sa 24 senador ngayon, 3 lang ang walang kamag-anak sa gobyerno. Ito ang dahilan ayon sa Institute for Political and Electoral Reforms kung bakit mula 1987 wala pang anti-political dynasty law na pumapasa sa Kongreso kahit pa ipinagbabawal ito sa saligang batas. Banning political dynasties is a question of political will. At ang political will na yan, none other than the President of the Philippines yan. Sa Senado, nasa komite pa lang ni Senator Coco Pimentel III, ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, ang 2 panukalang batas ni Senator Miriam Defensor Santiago at ang kay Senator J.V. Ejercito kontra political dynasties. Sa Kamara, nasa period of amendment sa second reading, ang anti-political dynasty bill ni Congressman Fredenil Castro, ang chairman ng Committee on Suffrage and Political Reforms. Sa ilalim ng bill ni Congressman Castro, 2 miyembro na lamang ng pamilya hanggang sa second degree of consanguinity ang maaaring tumakbo sa national at local posts, kabilang na ang barangay level at SK. Ibig sabihin, kung 2 miyembro na ng pamilya ang nasa posisyon, hindi na maaaring tumakbo sina lolo, tatay, nanay, anak, tiyo at kanilang mga asawa, kahit ang ibang asawa at anak sa labas. Pero ang mga pinsan ay maaari nang tumakbo dahil third degree of consanguinity na sila. Kung may lulusot lang natin sana na isa lang ang maaring tumakbo galing sa isang political family or political clan, ay mas gugustuhin natin. Mas mahigpit naman ang binabalangkas daw na consolidated bill ni Pimentel. Ang gusto raw kasi ni Pimentel, sa isang pamilya, isa lang ang pwedeng nasa national position. Ang pamilya Binay ang ginawang halimbawa ni Pimentel. I-apply natin, ano? Okay. Si Nancy Binay hanggang 2019. So siya yung incumbent national official. Therefore, kung ang father niya who is 1 degree related to her, 1 degree, wants to run for a public office, this time for president, kahit nga local Nagde-decide yung pamilya if kung tatakbo talaga yung tatay for president, magre-resign yung national official. Baka sabihin meant yung again. Well, hindi siguro kasi kita niyo naman kung meant talaga sa kanila ito, di dapat noon pa kinilusan. Si Vice President Binay at Senator Binay hindi raw pabor sa pagbasa ng anti-dynasty bill. Karapatan daw ng taong piliin ang gusto nilang mamuno sa kanila. Hamong tao ang dumiside kung karapat-dapat na ito ay mahalal. Huwag mo namang harangan dahil lamang doon sa kamag-anak. Ako, ang posisyon ko, why limit yung choices ng mga botante just because we share the same last name? Unang-una, di ba, may, di ba, may pamilya ng doktor, may pamilya ng lawyers. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.